Dok, pag po ba yung kalmot ng pusa ay gumaling agad, posible pa din po ba na may rabies yun? Mababaw na kalmot lang po siya. Ayan, sabi ni Simp Forever. May mga nagtatanong kasi, no, yung nakagat daw ng aso, nakalmot ng pusa, ay namaga daw, tapos nilalagnat daw siya. Ano, sign na daw ba ng rabies yun? Ito naman, baliktad naman, no, gumaling agad. Ayan, sign pa din ba daw yun na may rabies pa rin ba yun? Guys, yung pamamaga, hindi po yun dahil sa rabies or wala. Walang kinalaman ng pamamaga doon sa rabies virus. May kinalaman yan doon sa maaaring may infection sa yung sugat, na-infect ng mga bacteria. Reaction kasi ng katawan yan, yung inflammation sa dami. Okay, yung inflammation po, ang nangyayari dyan ay namamaga yung area kung saan nakagat o nakalmot para po magpuntaan doon yung mga immune cells at nagkakaroon ng pain para po malaman ng organismo ng tao na merong sugat doon at hindi niya gagalawin para hindi magkaroon ng further damage. At the same time, nagkakaroon din ng pag pasok doon ng mga fluid sa katawan. Kasi kailangan po man-nourish kagad yung area na yon para po gumaling siya. So, it's all part of the healing process itong inflammation. So, walang kinalaman yung virus doon ng rabies. Yung virus ng rabies, whether gumaling man siya or hindi, kung nakapasok yung virus ng rabies, ay pupunta na yon doon sa mga nerve cells. Mga nerve cells, lahat ng katawan, buong katawan natin halos may nerve cells. Lahat ng parte ng balat halos may nerve cells. Kasi pagka meron kang pakiramdam sa balat, ibig sabihin may nerve cells yon na nagpapadala sa utak mo ng signals. So yung mga nerve cells na yon, dun magpe-penetrate yung rabies virus kung nakapasok siya sa loob ng balat. Okay, once it enters yung mga nerve cells na yan, unti-unti na yan. Every day, gagapang na yan hanggang mapunta sa central nervous system mo. Pag pumasok na siya sa utak mo, ayan na, magsisimula ng mag-damage ng brain yan hanggang ikaw ay may brain damage na within 14 days. Pwede mong ikamatay talaga yan. Okay, walang ligtas na pagka nakapunta na sa utak mo yung rabies virus. Kaya whether nakalmot ka, gumaling man agad yan, or namaga man, nilagnat ka man or hindi, nagkaroon man ng pantal-pantal yan or hindi, magpa-injection po kayo ng anti-rabies, ng erig, at saka anti-tetanus na rin kung malalim-lalim yung sugat kasi pwede naman kayo magka-tetanus. Okay? Of course, after makagat ka, makalmot ka, ugasan mo kaagad with soap and water. Ang pinakamaganda dyan, syempre yung Super Doc soap natin, available yan sa shops natin. And ano po kasi yan lang ang sabon sa buong mundo, sa pagkakaalam ko na zoonotic ang design siya for zoonotic problems, yung mga sakit, marami pong kasing sakit na mga naitatransfer ang mga animals, kagaya ng mga dogs, papunta sa ating mga tao. Meron din tayong mga sakit na pwedeng maitransfer sa animals. Ang tawag doon, zoonotic diseases, na itatransfer from species to species. Zoonosis ang tawag po doon. So yung Super Doc Soap, dinevelop ko po talaga yan 10 years ago or more for these zoonotic diseases. Dahil nung unang panahon, nagkaroon kasi ako ng scabies, nakuha ko sa mga aso ko, kati ako. Ang option lang sa market is yung Dr. Wong and Dr. Kaufman Sulfur Soap. Wala talagang specific na para talaga sa mga zoonotic problems. So I developed Super Doc Soap kasi yung iba ginagamit nila yung Super Dog Soap, yung pang-aso natin, sa kanila kasi nakita nilang very effective. So I made something for humans specifically. So subukan nyo yun. So ito pong tanong ni Simp Forever, whether gumaling man or hindi, magpa-injection po kayo. It doesn't matter, yung rabies virus hindi po yan nagkukos ng hindi gagaling kagad or gagaling kagad. Wala pong kinalaman yan doon.